Magandang umagang muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala ng Panginoon na tayo po ay narito upang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah 66 verse 9, "Shall I bring to the birth and not cause to bring forth, saith the Lord? Shall I cause to bring forth and shut the womb, saith thy God?" Philippians 1:6, "Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ." Ito pong mga talatang ito, mga kapatid, ay nangungusap doon sa kakayanan ng Panginoon. God is able. Ang sabi nga po, ang Panginoon ba'y lumikha ng womb o sinapupunan at upang magkaroon ng sanggol ang sinapupunan na yan, pagkatapos hindi niya ba ito kayang kumbaga maipahintulot na maisilang? At ang Panginoon ay isang gumawa sa atin, kaligtasan natin. Hindi niya ba kaya tayong itawid hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon? Of course, God is able. God is able. Hindi God is disabled, no, hindi. God is able. So dito po mga kapatid ay maraming ilang aspeto po na sinasabi ng Bible patungkol sa God is able. Una po, ang God is able to graft them in again. It is about the Jewish people na kung saan nung sila'y nagkasala sa Panginoon, sila po'y isinaisang tabi ng Panginoon as a nation. But of course, individually, may mga Hudyo na naliligtas. But as a nation, they were temporarily set aside. But the Bible says, brethren in the Lord, that God is able to graft them in again. At na kaya ng Panginoon na sila'y na iligtas uli sila ng Panginoon, kaya ng Panginoon na sila po ay yung biyayang kaligtasan at idil sila ng Panginoon at i-restore ng Panginoon. The same with us, brethren in the Lord, hindi lamang po iyon, kundi bagkus, God is able, mga minamal, as believers of the Lord, God is able to make His grace abound toward us. Ang sabi nga po ng 2 Corinthians 9:8, "And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work." Bagamat ang context po nito, mga kapatid, it's about giving. But you know, brethren, the Lord, maging sa ating Christian life, at kapag dumarating tayo sa panahon ng limitasyon ng ating sarili, may kahinaan, may troubles, ika nga, merong kahirapan ng buhay, may mga problems, ang sabi po ng Panginoon, mga kapatid, God is able to make His grace abound toward us. Na yung biyaya ng Panginoon, kaya niyang maging sapat at sobra pa doon sa kailangan natin upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga minamahal, may kakayanan ng Panginoon. Kaya hindi, kumbaga, kung sa pamagitan ng problema ay magkukwit tayo, sa pamagitan ng kahirapan ay titigil po tayo, mananawa tayo, lalong-lalo na kapag dumarating na tayo doon sa limitation ng sarili natin. Ang sabi ng Panginoon, ang pangako niya, God is able to make His grace abound toward you, brethren, brother or sister in Christ. Kaya po mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Don't quit, mga kapatid. Not only that, God is able to make him stand. Romans 14:4, "Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand." May kakayanan ng Panginoon na bigyan tayo ng strength, na kalakasan para tayong mga nahandusay, tayong bumagsak, tayo po mga nanlulupaypay, makatayo at magawa na muli ang ating tungkulin, ang ating ginagawa at paglilingkod sa Panginoon. Lalong-lalo na pagka maraming pagkakataon ay nandyan tayo, matagal na tayo, and all through the years, ang Panginoon, alam po natin, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya brethren in the Lord, makikita natin na kailangan natin talaga ang manalangin at maghintay sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Na tayo po, that men ought always to pray and not to faint. Ang kailangan lang, manalangin, dumulog sa Diyos. God is able. God is able. At ang sabi nga po, bilang encouragement sa atin ng Panginoon, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not faint. They shall walk and not faint." Ano po?
At doon natin makikita mga kapatid, talagang sa ating pang-araw-araw na ginagawa, there are times na nakakapanlupaypay, darating tayo sa limitation ng buhay po natin, ng lakas natin. Pero mga kapatid, dahil sa Panginoon naman galing no, yung ating na maglingkod, yung desire natin na maglingkod sa Panginoon din, siya rin ang tumawag, siya rin ang nag-utos sa atin na maglingkod sa Panginoon. So anong gagawin natin? Let's keep on. Sapagkat isusustain ng Panginoon ang kanyang mga anak na nagpapatuloy sa kanyang biyaya. Don't just quit. Wag lang tayo mag-quit. At tayo po ay good starter, but also let us be a good finisher. Kaya po, brethren, the Lord, lagi let us always consider sa ating lahat na ginagawa, kung may kahirapan man, problems man, limitations, ang sabi po, God is able. May kakayanan ng Panginoon na tulungan tayo at gabayan ang bawat isa. Maraming salamat sa kanyang pagpapalat biyaya at maging sa opportunity na maglingkod sa Panginoon. Let us pray. Lord, thank you. I-bless mo po ang aking mga kapatid patuloy. Sa mga nanlulupaypay, palakasin mo po. Sa mga dumarating sa limitations, ay gabayan mo nga po. Lord, palakasin mo nga po ang bawat isa po sa amin. At panalangin ko po, Panginoon, na pasaganain mo po ang iyong biyaya sa aking mga kapatid, mga nakikinig, sa mga nanonood, sa mga bawat isa, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. I pray ang iyong biyaya. And God is able to make us stand, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng lakas ang bawat isa. Tulungan mo kaming makatayo at gawin muli ang tungkulin na inilagay mo sa aming mga balikat. Tulungan mo nga po at pagpalain, hawakan mo ang buhay at pati po ang katawan ng bawat isa. Patnubayan mo nga po. Salamat po patuloy, Pastor Letnaba, ang IBC Naga, at ang bawat isa po na nakikinig, nanonood, at ang mga teachers, mga pastors, mga kamanggagawa, mga mananampalataya. Patuloy po kayong gumawa sa bawat isa sa amin. Alam po namin, magpapatuloy po kami because you are able. Lord, thank you. Ang kapurihan at ang karangalan ay binabalik po namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you po mga kapatid.